Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natunugan nga at nakita dito ni Nerissa na sinusundan nga itong si Moira. Kaya agad naman napatawag itong si Nerissa upang sabihin kay Moira na mag-iingat ito dahil nakasunod nga daw itong si Giselle at RJ. Kaya may naisip agad na paraan itong si Moira upang hindi nila matuntun itong si Don Pepe. Agad na tinawagan ni Moira ang isa niyang kakilala sa warehouse ng paggawaan ng mga printing na damit. At nung pumunta na doon at bumaba naman si RJ, ay una niyang hinahanap doon itong si Lolo Pepe. Ngunit nagulat na lamang ito nang kinausap dito ni Moira ang mga trabahador doon. At agad naman na sumunod itong si Giselle at dumating na rin ang mga pulis. Agad nilang hinahanap ang warehouse kung nandoon nga itong si Lolo Pepe. Ngunit negative nga sabi ng pulis at wala nga doon. Dahil naplanuhan na nga dito ni Moira at hindi siya dumiretso doon sa bodega kung saan nga dinala itong si Lolo Pepe. Samantalang nakiusap nga itong si Lolo Pepe at muntik na nga siya makatakas, ngunit dumating naman itong si Baladja at nakita nga dito na tatanggalan ng tali itong si Lolo Pepe. Ngunit sinabi naman dito ng isang pulis na hinihigpitan lamang niya ang tali at dahil dito ay nakatunog nga ito at nagpaalam na babalik na ng Maynila at ito muna ang magbabantay sa kanya. Kaya naman nangangako ang isang pulis na patatakasin itong si Lolo Pepe. Ngunit agad naman na patatakasin na sana ay bumalik si Baladja at nakita niya at narinig na sinusuhulan nga dito ni Lolo Pepe itong si isang pulis at hindi daw ito honest dito sa kanilang amo na si Moira. Kaya naman hindi nagdadalawang isip at agad naman tinapos ang buhay nito. Agad naman pinukpok itong si Lolo Pepe kaya nawalan ito ng malay. Samantalang pumunta nga itong si Zoe sa A-Stridge dahil tinawagan nga ito ni Doc Carlos. Usap-usapan kasi sa balita na sangkot nga itong si Zoe sa pagkawala dito ni Lolo Pepe. Kaya wala nang magawa pa itong si Zoe kundi ang aminin dito kay Carlos ang totoo na alam na nga dito ng kanyang Lolo Pepe ang tungkol sa hindi anak itong si Zoe ni RJ. At biglang nagtanong itong si Carlos kung nalaman din ba nito na siya ang tunay nitong ama. Kaya naman sinabi ni Zoe na safety nga daw ang kanyang sikreto at walang isa sa kanila ang makakaalam dahil hindi sasabihin dito ni Zoe kanino man. Niyakap naman agad dito ni Carlos itong si Zoe at sinabi niya na nandyan lamang ito concern sa kanya. At sinabi rin dito ni Carlos na hayaan na lamang itong si Moira at huwag na siyang makipagtulungan dito dahil sa kanyang ginawa ay baka madamay siya at makulong. At awang-awa naman itong si Zoe kay Lolo Pepe kaya naman agad niyang tinawagan itong si Moira. At doon na nga nagkasagutan sila dito ni Moira na sinabi na pakawalan na nga daw itong si Lolo Pepe dahil hindi naman nila alam kung sino ang ama ni Zoe. At dahil dito, nagalit itong si Moira at sinabi niya na dapat ay hindi na lamang niya ginawa na tulungan siya upang magiging safety ang kanilang sikreto. Ngunit huli na nga dahil tatapusin na ni Baladja ang buhay dito ni Don Pepe. At dahil doon sa likod ng bodega ay agad naman inutusan ito na maghukay ng lupa upang paglalagyan nito. Nagmamakaawa naman itong si Lolo Pepe na wag siyang tapusin, ngunit agad na ngang hindi mapigilan ni Baladja ang kanyang sarili, kundi ang tinapos na nga ito. Ano ang gagawin nga ba dito ni Giselle at ni RJ na ngayon ay matuklasan nila na wala na ang kanilang ama? Mailigtas pa kaya ito ni Annalyn? Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig.